Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video, ang topic natin ay about the story of Dugu Dugu Girl na ginampanan ni Miss Herlyn Budol. I saw the video kanina habang nag-aalmusal ako. Sabi ko, kakain ako ng almusal and I want to say a video. Nakita ko kasi yung mukha ni Herlyn Budol sa thumbnail. So, tinignan ko, binasa ko ang title, Dugu Dugu Girl. It's a short story. Okay, it's about a mother and children story. So, pasok dun, dito sa niche ko na, it's about parenting, okay? Ayun. About the story, about Herlyn Budol, nakakatuwa siya, magaling siyang umarte. And I'm watching, smiling because ang galing talaga ni Herlyn Budol, magaling. And then sexy niya, okay? So, perfect na artista na kinuha nila doon, si Herlyn. Magaling talaga. Yun, gustong-gusto ko si Herlyn pagdating doon. Alam mo yung puso ko nagiging masaya habang pinapanood ko yung pag-acting ni Herlyn. Kasi she really give justice to the story. Okay? Siya talaga yung pinaka-perfect. Walang ibang artista na perfect doon sa role na yon. It's Herlyn Budol, okay? And then, okay, so let's talk about parenting. About story. About the story of a mother who is hungry of embrace and love from her children, okay? So, yun nga, para siyang nag-amnesia, sabi nga niya. Pero, alam mo yun, yung nakita niya ng Herlyn Budol, kaya pala para siyang na-hypnotize kasi, she's really hungry for a love of her daughter, which is according to the story, namatay na, sabi ng anak. Namatay na daw yung anak 5 years ago. So, parang hindi pa siya nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang anak. At sa pagdating ni Herlyn na magdudugo-dugo sa kanya, nakita niya si Herlyn at parang, alam mo yun, yung pakiramdam, ganun talaga tayo minsan na makakaramdam ka talaga ng kagaanan, ng pakiramdam sa isang tao na lumalapit sa atin. But I'm not saying that the story is mangyayari yun sa totoong buhay na papasukin mo yung isang magnanakaw. Parang hindi siya para sa story lang about pelikula, pero sa totoong buhay parang hindi tayo sure na hindi sila gagawa ng something mas worse, 'di ba? Kasi hindi natin alam yung pagkatao ng tao. Pero sa story nga doon, pinapakita lamang na ang isang ina habang tumatanda ay mas lalong nagiging hungry sa pagmamahal ng anak. So tayo na mga anak, dapat hindi natin kinakalimutan yung pagmamahal natin sa magulang. 'Di ba napakarami na mga balita ngayon na yung mga magulang, yung lalo yung nanay, yung kinakawawa ng anak. Kinakawawa ng anak. Bakit ganoon, 'di ba? Sabi nga ni Miss Isabel Rivas, no mother deserves to be mistreated. 'Di ba? Yung naging reaction video ko nakaraan about Ma'am Asinet Briones. So I hope she's already fine today. Nasa okay na siyang kondisyon. So, this is the story, parang similar story di ba? Kasi nga, dun sa video na yon, nakagaanan ni Madam Nova, yung Dugu-Dugu Girl, which is, ginampanan ni Herlyn. Nagpayakap si Herlyn, ano mo yung love of mother? Ganun ang mama ang isang ina. Hungry ng pagmamahal. Tapos yung iba, tinitake advantage din. Which is kay Herlyn din, para nagkatagpo sa story niyang iyon, ay naghahanap din siya ng pagmamahal ng isang ina. Okay? At napakaswerte, ang daming pinamana sa kanya sa end ng story, di ba? Ayun. So, nakakalungkot talaga na sabi nga nung mother, yung magkapatid daw, gusto siyang papuntahin sa Amerika para ilagay siya sa isang shelter for old age. Which is sabi niya, akala niyo maluloko niyo ako, narinig ko kayo nag-uusap. Papaalisin niyo ako sa bahay ko, kukunin niyo yung titulo, ibibenta niyo, so gahatiin niyo yung pera, tapos ilalagay niyo ako sa shelter. So sabi, di ba? So parang nakakalungkot pag ganun, So dapat, yung mother natin, habang tumatanda sana, iparamdam natin yung pagmamahal. Di ba? Sa loob ng tahanan, kung marami namang kaanak, bakit hindi natin suklian naman ng kabutihan, yung mga pagmamahal naman na ibinigay sa atin ng mga magulang natin, ng malakas pa sila, di ba? Okay naman yung ilagay sa shelter kung walang kamag-anak, pero kung may kamag-anak naman na pwede
naman nating kupkupin ang ating mga matatandang magulang. Lahat naman tayo tatanda eh. Di ba? Tayo ba gusto ba natin na iwanan lang tayo sa isang lugar na ganun? Na iparamdam sa atin na wala tayong kapamilya hanggang mamatay tayo. Di ba parang nakakalungkot? Ewan ko ba't marami mga anak ngayon na masyadong wala nang pakialam kahit sariling magulang, di ba? Nakakalungkot talaga. Yun yung story talaga dun eh. Yung magulang na hungry ng pagmamahal ng anak. Tapos itong mga anak naman, masyado namang agresibo na makuha kung anong makukuha nila sa magulang. Kaya nga sabi ng tatay ko noon, mas maigi na wala kang maipapamana sa anak mo pag nawala ka. Para yung mga anak walang pag-aaway, walang pag-ano. Parang feeling ko mas okay nga yung magtumanda ka, mahirap ka eh. Alam mo kung bakit? Doon mo talaga makikita yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi kung tumanda kang mayaman ka, masyado kang mamahalin dahil meron ka. Ang nakakatakot pa, yung masyado kang mayaman, gusto nang kitilin yung buhay mo kasi gusto na nilang kuhanin kung anong pwede nilang makuha para ma-enjoy na nila, 'di ba? See? So, sa mundong ibabaw, lahat naman ng mga bagay na material, pagdating ng araw, pagtanda natin, wala na namang ano yun eh. 'Di ba? Ang pinakamahalaga talaga sa lahat is sow love and reap love, okay? Yun eh. Maghasik ka ng kabutihan at pagdating ng panahon, sana naman mag-ani naman tayo ng pagmamahal, 'di ba? So we keep doing maraming ganun may mga nakakausap ako matatanda na yung mga kamag-anak nila parang naaburido na sa kanila. Alam mo yun, totoo marami. Ako naman sa mother ko, mahal na mahal ko yung mother ko pag nakakauwi ako ng probinsya. How I wish nga to go home and embrace my mom. Yun yung ng heart ko. Kaso at this time talaga crisis pa tayo. Wala pa tayong sufficient budget. Tapos yung bata, may pasok pa. Kung dalaga pa ako pag may pag walang pasok, insigida, sakay ako ng bus pa uwi. Gusto ko, I want to be with my family, with our family. Pero pag may pamilya ka na kasi, hindi yung ganong kadali. But you will still find time to visit our old parents, diba? Kasi, nung panahon naman natin, sila yung malakas, tayo yung mahihina, tayo yung maliliit, sila naman yung nagpakita ng pagmamahal sa atin. Imagine mo, napakahirap maging isang ina. The mother is one of the most sacrificial job in the world. You take good care of the kid, 9 months inside your womb. Mga nakaalagaan mo siya, baby pa siya. Pakainin mo, damitan mo. Diba? Nung panahon na mahina pa tayo, mga magulang natin yung nagparamdam ng pagmamahal. Yung hindi pa natin kaya maglakad mag-isa sa kalsada, sino ba yung humahawak sa atin? Di ba magulang natin? So why is it that na ngayong matatanda ng ating mga magulang, hindi natin maibalik sa kanila? Why? Diba? Ako nagpapasalamat ako. You know guys, nagpapasalamat ako kasi ngayon hindi pa naman ako old. Lagi kong hawak. Alam mo yung nasanay na akong hawak ko yung anak ko? Na siya na yung mama o may sakyan. Alam mo, ngayon pa lang, nararamdaman ko na yung care niya. Nay, tumabig ka kasi sa sakyan, alam mo yun. Sabi ko malaki na nga yung anak ko. Dati ako lang, urong ko dyan. Diba? So sana pagdating ng araw, mahalin din tayo ng ating mga anak. Kaya nga talaga, this time, na tayo ang malalakas, iparamdam natin yung pagmamahal sa anak natin. At pag sila naman ang malalakas na tayo na mahihina, sana sila naman yung mag-guide sa atin. Sabi nga ng iba, masarap daw yung magkaroon ka ng maraming anak. Kasi maraming magmamahal sa'yo. Hindi din eh. Hindi totoo yan eh. Kasi maraming ngayon, may kakilala nga ako na napakadami niyang anak. Tapos nung tumanda na siya, walang mag-care sa kanya. Mabilis na nang pumatak yung age niya na 60 plus, matay din lang siya kaagad. Okay? Kasi wala nang nag-care sa kanya eh. So you don't know the time. So, dapat talaga, siguro, yun nga, iniisip ng mga ibang anak na parang hindi ka naman naging responsableng magulang. Diba? Kaya nga, pag malakas pa tayo, always, let our children feel the love na dapat ibigay sa kanila. Okay? So, pero no mom deserves talaga to be mistreated. Wala talaga. Kasi, mother should have the highest reverence from their children. Okay? So, thank you so much guys for watching. At tayo sa mga mga nanonood dito ng mga anak na may mga hinanakit sa magulang. Let us forgive our parents, okay? So, yun naman ang ng Pasko, 'di ba? Ang magpatawad. Kung may mga pagkakamali yung mga magulang natin, patawarin natin. Hindi lang naman kayo yung may mga hinanakit, ako din. But I already set my heart free from angst,
anxiety, and doon tayo magiging masaya eh. Palayain natin ang sarili natin. Palayain natin sa mga hinanakit. Kasi wala namang mga perfectong tao eh. Tayo naman din, nagkakamali din tayo from time to time sa ating mga anak, di ba? So, ayun guys. Salamat at I hope you find this video worthy of your time. Bye and thanks for watching. God bless.